Panginoon, sa salita nyo, hinihiling namin na pagpalain mo kami, kausapin mo kami, at ang kapangyarihan ng iyong banal espiritu maranasan namin ngayon. In Jesus' name, amen at amen. Tingnan nga po natin ang Proverbs 3, verse 7. Proverbs 3, verse 7, sabayan nyo po ako, be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Pakisabi po ng malakas, fear the Lord. Noong nakaraan ay pinag-uusapan natin yung praise. Ngayon, magandang sundan agad yan ng fear. Bakit? Kasi alam nyo ba, na kung titignan ninyo, lalo na sa Old Testament, kapansin-pansin na madalas sinasabi yung praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pero alam nyo ba, isa pang madalas na sabihin ay yung fear the Lord, fear God, o kaya fear of the Lord. Na paulit-ulit din na binabanggit pala yan sa Bible. Kasi nga pala, hindi po pwede na praise the Lord ng praise the Lord pero walang fear of the Lord. No? Napakahalaga pala na tayo nagpupuri pero mayroon tayong takot sa Diyos. Tingnan nyo itong verse na to sa Psalm 96 verse 4. Sabi niya, for great is the Lord and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Ano raw? Dakila ang Diyos. At karapat dapat talaga siyang purihin. He is to be praised. But at the same time, He is also to be feared. Anong ibig sabihin naman ng above all gods? Ibig sabihin may ibang Diyos. Wala namang ibang Diyos talaga. Siya lang naman. Ang tinutukoy po dyan yung mga Diyos-Diyosan, Gino-Diyos ng sari-saring mga tao. Sabi niya, walang ibang dapat katakutan kundi siya na nag-iisang Diyos kung paanong pinupuri natin siya. Okay, kaya nga maganda na ang pagpupuri sa Panginoon na pinag-usapan natin nung ilang linggo, pag-usapan naman natin ngayon ang pagkatakot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos, ibig sabihin nito ay yung may kasamang paggalang, may kasamang pagpaparangal, yung mataas ang tingin mo sa Kanya, isinasaalang-alang mo siya bago ka magsalita, bago ka gumawa ng ibang bagay, kasi ayaw mo siyang mabastos sa harapan mo. No, ganun daw pala, yung mayroon tayong takot talaga sa Panginoong Diyos. Ngayon, ganito muna, ano lang muna tayo ng konti, review lang ng konti, ano ba ulit yung Hebrew ng praise the Lord? Sa wikang Hebreo, ano ulit ang praise the Lord? Okay, siyempre, hallelujah. Pakisabi ng malakas, hallelujah. O ngayon, ganito, yung hallelujah, galing yan sa salitang halal, nang ibig sabihin nga ay papuri, noun. Pero ang verb, yung halel, purihin. So yung halal, ibig sabihin praise, papuri, tapos yung halel, purihin. Kaya nga hallelujah, ibig sabihin, purihin ang Diyos. Ngayon, tingnan naman nyo ang salitang fear. Ano naman yung fear of the Lord in Hebrew? Alam ba ninyo na ito, ang fear of the Lord sa noun ay yira. No? Ang noun niya, yira. Ano yun sa Tagalog? Takot. Di ba? Pero, pag verb, ano naman yung verb? Matakot, yun naman ay yare. No? Kaya naman ngayong gabing ito, sa mga susunod na mga linggo, ito ang title ng pag-uusapan natin. Yare ka. No? Tingnan niyo yung katabi niyo. Come on, tingnan yung katabi mo. Yare ka. No? Ano ang ibig sabihin nun? Matakot ka. No? Matakot ka sa Diyos. Okay, so importante kasi talaga ma-develop sa atin ang fear of God. Alam nyo, ang problema raw kasi ng mga tao, sabi sa Isaiah 29 verse 13, no, sabi niya, and the Lord said, because these people honor me, or draw near with their mouth and honor me with their lips, while their hearts are far from me. Sabi ng Panginoon, ito ang problema. Lumalapit ang mga tao sa akin, nagpupuri sa pamagitan ng kanilang mga labi, sa pamagitan ng kanilang mga bibig, pero ang layo ng puso sa akin. At ang mga utos ko, hindi nila sinusunod, gumagawa sila kung ano lang yung gusto nilang sundin, sabi po ng Panginoon. So ibig pong sabihin, ang hanap ng Panginoon ay tama na tayo po sumasamba po sa Kanya, tayo nagpupuri po sa Kanya, pero gusto ng Panginoon, tayo rin po nabubuhay ng may takot sa Kanya. So balikan nga natin yung Proverbs 3 verse 7. Proverbs 3 verse 7, sabi niya, be not wise in your own eyes, fear the Lord, and turn away from evil. So dalawang bagay po gusto kong pag-usapan natin. Una, yung fear the Lord. Pangalawa, isunod natin, turn away from evil. So unahin muna natin to. Pakisabi ulit ng malakas, fear the Lord. Bakit kailangan ng fear
of the Lord. Bakit importante na tayo may takot sa Panginoong Diyos? Alam niyo po, minsan ito totoong pangyayari sa Amerika, mayroong isang matandang pastor na nakulong for some cases. I don't know kung ano yung mga eksaktong mga kaso niya. Ngayon ay nilapitan siya para interviewin ng isang nakababatang pastor doon sa kulungan. At sabi sa kanya ay, Pastor, bakit niyo po nagawa yon? Hindi niyo na ba mahal ang Diyos? Pastor, why did you do it? No? Have you lost your love for God? Alam niyo, sagot ng pastor, sabi niya, I never lost my love for God. I've always loved God. What I've lost is my fear of God. No? Sabi niya, hindi kailanman nawala ang pagmamahal ko sa Diyos. Mahal ko ang Diyos. Ang nawala sa akin, takot sa Diyos. Yun ang danger. Pwede tayong maging familiar, nag-church, parang sanay na tayo, no? Tapos, mahal natin ang Panginoon, kaya lang pag walang takot ang Diyos, nagdidelikado pa rin tayo na makagawa ng mga kasalanan o ng mabibigat na mga kasalanan. Kaya nga, alam nyo, dahil sa kakulangan o dahil sa kawalan ng takot sa Diyos, kaya mayroong immorality, kaya mayroong corruption, kaya mayroong kayabangan, kaya mayroong pananakit ng kapwa, kaya mayroong kung ano-ano pang mga kasamaan dahil nga po sa kawalan ng takot sa Diyos. At nangyayari pala yan kahit saan. Kahit nagsabing born again siya, yes, pwede mangyari pag wala ng takot sa Diyos. Siya, ganito ka, ang takas pa naman tingin ko, yes, pag wala ng takot sa Diyos. Kasi ang kawalan at kakulangan ng takot sa Diyos ang magiging dahilan para tayo ay makagawa ng kasamaan sa loob at labas ng simbahan, sa loob at labas ng tahanan, sa loob at labas ng paaralan, ng pinagtatrabahuhan, sa loob at labas ng pamahalaan. Lahat ng yan pwedeng mangyari ang kasamaan. Bakit? Kapag nawala o nagkulang ng takot sa Diyos. Ngayon, ano ba ang pampigil sa paggawa ng masama, no? Maliban sa takot sa Diyos? Ano pa ba yung mga nakakapigil sa tao? Well, dalawa daw yan eh. Pagdating sa ibang bansa, pagdating sa Amerika, for instance, sa West, ito po yung kanilang culture, ang tawag sa kanila ay guilt culture. Tapos, sa Asia, sa East, kagaya natin, ang tawag na may sa culture na mayroon tayo ay shame culture. Yung isa po, guilt. Nagigilty sila pag mayroong masamang nagawa. Pero ang mga Asian, kasama ang mga Pilipino, pag may nagawang masama, nahihiya. Ganun daw po tayo. So mapapansin po ninyo, halimbawa, kasi sa Amerika sila ay individualistic. At dahil individualistic sila, parang di sila gaanong people conscious. Ang importante yung sarili nila, yung kanilang pamilya, wala nang gaanong pakialam sa iba. So pag may masama, ang issue lang nila ay issue nila sa guilt. Pero ang mga Pilipino, dahil communal tayo, masyado tayong people conscious at iba pang mga Asian na kagaya natin, pag may nagawa tayong masama, hindi lang guilt. Actually, hindi guilt ang pangunahin na nararamdaman ng iba, kundi hiya. Ano ang sasabihin nila? Di ba? Ganun daw po tayo. No? Kaya, halimbawa, pagdating sa Japan, yung mga, pag nahuli yung mga opisyal ng gobyerno na may ginawang kasalanan, di ba, sila ay, yung iba nagre-resign, yung iba naghaharakiri, no, o sipuku sa ibang salita. Di ba? Bakit? Kasi sa kahihiyan. No? So, yun ang nangyayari. Mayroong guilt culture, mayroong shame culture. Ang problema sa dalawang ito, sa totoo lang, yung, sa Tagalog, siyempre, konsensya at hiya. No? Ang problema, paano pag wala ka ng konsensya? Paano pag wala na ring hiya? Diba? Kasi ang konsensya pwedeng mamanhid. Ang hiya pwedeng maging makapal. Tama? So, paano kung manhid na at makapal na? Ano pa ang pipigil doon sa tao na yon para hindi gumawa ng masama? Well, isang sagot diyan siyempre, takot. No? Kaninong takot? Well, pwedeng takot sa tao. Nangyayari yan sa Indonesia ngayon, di ba? Yung kanilang mga members of parliament, parang kongreso nila, yung mga kongresista nila, nasabi ng mga tao, abuso, kasi sobrang laki ng mga allowance, maliban pa sa sweldo. So, may mga namatay, sinunog yung mga, yung mga station ng bus, parang PTEX, mga ganun, parang pinagsusunog nila. At nang kung ano pa, may mga sinirang mga sasakyan, dilooban yung bahay ng mga opisyalis ng gobyerno. Natakot siyempre ang gobyerno din, no? Kaya sabi nila, sige, bababaan na yung allowance, no? So yan, nakakatulong yung takot sa tao. Hindi ko pwedeng ganunin to kasi baka may gawing masama, baka gumanti to, right? Pero paano kung mayroong culture of impunity na tinatawag?
Paano? Kung wala nang kinatatakutan, hayaan mo yung mga yun, wala namang magagawa sa atin yan. Then tuloy-tuloy lang. Kaya alam po ninyo, ang talagang dapat ipag-pray natin sa ating mga sarili, ipag-pray natin sa ating lipunan, sa ating mga pamilya, pagkakaroon talaga ng takot sa Diyos. Kasi ang takot sa Diyos, yan talaga ang makakatulong para ang isang tao umiwas sa kasamaan. Bakit? Ang Diyos na kinikilala natin, Diyos na banal, Diyos na matuwid, Diyos na makatarungan. He is holy, He is righteous, and He is just. At dahil sa siya ay Diyos na makatarungan, siya pala naggagantimpala ng mga mabubuting bagay, sa mga gumagawa ng mabubuting bagay. At the same time, siya ay Diyos na nagpaparusa rin sa mga masasamang mga gawain. Kaya nga importante po ang fear of the Lord. Amen? Mga kapatid, pakisabi ulit ng malakas, fear the Lord. Pakitingnan yung katabi, pakisabihin, yari ka. No? Bakit? No? Ano bang katangian ng Diyos? Magandang tingnan po natin ito. No? Okay, listen carefully. Listen carefully. We fear God for the same reasons that we praise Him. Ano ang ibig sabihin? We praise God for who He is and for what He does. Remember? And we also should fear God for who He is and for what He does. Ba't ako nagpupuri sa Diyos? Kasi kung sino siya, sa kung ano yung gawa niya. Ano yung mga yon? Kasi ang buti-buti niya, ang bait niya, tapos binibless niya ako. Yeah. So we praise God for who He is and for what He does. Pero we also fear Him for who He is and for what He does. Bakit? Kasi siya ay Diyos na righteous. At siya ay Diyos na namamalo rin pala. So ibig sabihin, ganun din naman, kung paanong nagpupuri ka sa Panginoon, natatakot ka rin sa Panginoon dahil sa kung sino siya at dahil sa kung ano yung kanyang mga gawa. At ano ba yung mga katangian ng Diyos? Gusto kong tingnan natin to. We fear God, una, because He feels. Nakakaramdam siya. May emosyon siya. Alam niyo ba yun? Sabi ng Bible, tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. We are created in the image of God. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung sino kamukha. We are created in the image of God, no? Pero siyempre, hindi physical yun, hindi physical. Nung sinabing we are created in the image of God, yung ating inner being, yung characteristic natin na mga, di ba, kakayahan na magmahal, di ba? Yan ay dahil sa you are created in the image of God. So, ganito pala ako, no? Kaya pala, ganito yung damdamin ko, kasi nilikha ako ayon sa image of God. O ngayon, matanong ko lang kayo, sino rito ang umiibig? Sino rito ang manhid? Yan, ganyan. Okay, sige, wag na munang love life, ha? Pero hindi nga, sino rito marunong magmahal? Sino marunong magmahal? O, di ba? Siyempre, no? Pero sino rin ang marunong magalit? Come on. O sino ang nakakaramdam ng saya? Come on. O sino ang nakakaramdam ng lungkot? O, di ba? Ibig sabihin, mayroon tayong mga tinatawag na positive emotions at mayroon din ang Diyos nun. Ano yung mga yon? God is love. Di ba? God loves us. Nakakaramdam siya ng pag-ibig. Nakakaramdam siya ng compassion. Mayroon siyang delight. Mayroon siyang joy. Di ba? So, yung mga yun, positive emotions, mayroon tayo nun. Bakit? We are created in the image of God. O ngayon, mayroon tayong mga emotions naman na minsan parang ayaw natin, pero bahagi talaga ng pagkatao natin. Ano yon? Ano yung mga parang negative emotions? Well, ito yung tayo ay nakakaramdam ng lungkot, right? Nakakaramdam ng selos. Tama? Tama ba? Sino nagsiselos dyan? Come on. Di ba? Sino ang nakakaramdam ng galit? No? Well, nakakaramdam tayo niyan. Di ba? So okay. Bakit? Kasi nga you are created in the image of God. So, okay, ganun pala. Ang Diyos nagmamahal, pero ang Diyos marunong ding magalit. Kasi ang problema sa maraming mga tao ngayon, lalo na nakakapakinig ng mga puro teaching na ang Diyos ay pag-ibig. Yung grace of God. Di ba? Puro grace lang. Puro love lang.
Di ba? At pagkatapos, pag sinasabing ang Diyos nagpaparusa, parang hindi na nila matanggap yung Diyos na ganon. Ang Diyos na mamalo, parang hindi na nila matanggap ang Diyos na ganon. Ayaw nila ng Diyos na galit. Ayaw nila ng Diyos na nagagalit. Pero tika muna, ikaw nga nagagalit ka eh. Ang lagay, ikaw lang ang may karapatang magalit. Di ba? Ang lagay, ikaw lang ang may karapatang makaramdam ng hindi maganda. Makaramdam ng selos. Teka muna, ikaw lang ba yun? No? Hindi, kasi ang Diyos, siya na pinanggalingan ng lahat ng damdamin na to, mayroon din po siya niyan. Kaya tingnan nyo itong mga verses na to para makita natin ang ebidensya. Sabi niya, sa Exodus 20, verse 4 to 5. Exodus 20, verse 4 to 5. Sabi niya, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. By the way, ito ay part ng 10 Commandments. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin. Sapagkat akong si Yahweh na yung Diyos ay mapanibughuing Diyos. Anong ibig sabihin ng mapanibughuin? Come on, ano yun sa English? No? Jealous, no? I am a jealous God. O sa ibang salita, ako ay nagsiselos. Ako ay silosong Diyos. No, tapos ano raw? Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ano raw? Sabi ng Panginoon, hey, ako ang gumawa sa inyo, yung buhay nyo, galing sa akin lahat yan. Tapos gagawa kayo ng mga larawan na inyong sasambahin. Sabi ng Panginoon, nagsiselos ako. Natural, magsiselos ang Panginoon. Maliwanag ba, mga kapatid? Come on, nagsiselos ba kayo? Diba, halimbawa, pambihira, ikaw yung nanlilibre ng merienda. Nililibre mo pa ng pamasahe. Pinapaludan mo pa. Pati assignment, ikaw gumagawa. Tapos iba ang ginawa. No? Ang sakit, besh. Diba? Oo nga naman. Di ba? Natural, magsiselos ka. Tama? Hello, tama? Pambira. Crush na crush mo, iba ang crush. Di ba? O natural, magsiselos ka. Diba? E di lalo na ang Diyos na lumikha sa atin. May hawak ng buhay natin. Come on! At may gawa ng lahat ng bagay. Diba kaya sabi ng Panginoon, ako ay nagsiselos. Tapos ano pa sabi niya, no? Sabi niya, ang kasalanan ng magulang ay sinisingil ko hanggang sa ikaapat na salin lahi. Up to the 4th generation. Ano ang ibig sabihin ng 4th generation na yon? Ibig sabihin mula lolo hanggang apo sa tuhod. No, kaya pala, sipunin si lolo hanggang ako sipunin. Di ba? Ganun pala, ano? Ay kaya pala parang, bakit ba yung pamilya namin ganito kwento? Pare-pareho, mula kay lolo, kay tatay hanggang ngayon. Di ba? Bakit parang may sumpa ng kahirapan sa pamilya? Di ba? Ganon. Alam nyo, kaya nga dapat yung kasalanan ng ninuno, kasalanan ng lahi, tigilan mo para na sa ganon mawala sa'yo at hindi mo na ipamana. Para yung paniningil wala na rin sa'yo at hindi mo na rin ipamana sa mga anak mo. Maliwanag mga kapatid? Imagine, 4 na salin lahi yan ha. Mula lolo, imagine yung lolo mo baog, tapos tatay mo baog. Tapos ikaw baog ka din. No? Malamang pag nagkaanak ka, yung anak mo baog din yun. No? Paano yun? Problema nyo na yun. Hindi ko na problema yun. No? Masasabi, 4th generation. No? Ito pa. 2 Chronicles 28 verse 25. 2 Chronicles 28 verse 25. Sabi niya, in every city of Judah, ito naman yung haring si Ahaz. Sabi niya, he made high places to make offerings to other gods, provoking to anger the Lord, the God of his fathers. Ano raw? Tingnan niyo po ang Diyos nagsiselos, ang Diyos nagagalit. Right? Pero mapapansin niyo, sabi dito, provoking the Lord to anger. At ilang beses yung makikita yan sa Bible, yung pang-provoke. Ibig sabihin, ang Diyos nagagalit pag ginagalit. Right? Pag nakakagalit naman talaga, kasi ang tigas ng ulo, puro kalukuha ang ginagawa, puro masama ang ginagawa at sinasabi, tapos ayaw magsisi, ayaw lumapit sa Panginoon, ayaw tumawag sa Diyos. Ayan, kaya ang Diyos daw ay napuprovoke, nagagalit. So ganun pala yun. Ang Diyos mayroong damdamin. Okay? He feels. So pag tingnan ulit katabi, pakisabihan, yari ka. No? Nakakaramdam si Lord, matakot ka. Pangalawa, we fear the Lord because He knows. Hindi lang siya, He feels, hindi lang siya nakakaramdam, alam niya, no? Okay, ganito, no? Ang Diyos mayroong mga natural
characters. Ano yung mga natural sa Kanya? Ito yung likas niya. Yung sa Kanya lang yon, ha? Meron siyang mga ibinahagi sa atin, yung Kanyang moral characters, emotional, intellectual, ibinahagi ng Diyos sa atin yan. Pero yung Kanyang natural characters, sa Kanya lang yon. Hindi niya binahagi yon sa'yo. Wala tayo nun, ha? Unang katangian ng Diyos na natural sa Kanya, siya lang may-ari, siya ay all-knowing. Siya ay all-knowing, omniscient, no? Siya lang ang meron nun. Although minsan yung katabi mo, akala niya, alam niya lahat, no? So, siya ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, all-knowing. Ano pa? Siya ay all-present. Kaya sa ang dako, andon ang Diyos. Ano pa? He is all-powerful. Siya ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang anumang imposible sa Kanya. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Ito yung Kanya mga natural attributes, natural characters. Wala tayo noon, pero mayroon siya. So anong ibig sabihin? We fear the Lord because He knows. No? Kahit saan ka magpunta, andun siya. Kahit anong ginagawa natin, nalalaman niya. Kahit iniisip mo ngayon, alam niya. Kahit yung binabrowse mo sa cellphone mo ngayon, alam niya. Hello? Alam ba, nagsiselo si Lord, nasa church ka, tapos nang AFB ka, no? Alam ng Panginoon yan, hindi tayo makapagtatago sa Panginoon, no? Makapagtago ka sa katabi mo, pero alam ng Lord yan, ha? No? Tingnan nyo mabuti, so the Lord knows. Meron akong nakita sa Facebook, no? Sabi, si Pastor Rod yata nag-post noon, sabi niya, when you sin in secret, no? When you sin in secret, it is only God who sees, no? Well, when you sin in secret, it is only God who sees it. Ano raw? No? Pagpalihim ang iyong kasalanan, ang Diyos lang naman ang nakakaalam. Hello? Wala naman nakakakita. Sikreto naman. Well, oo, pero mayroong isa nakakakita, Diyos lang naman, ha? No? Pagpalihim ang iyong kasalanan, ang Diyos lang naman ang nakakaalam. So we fear God because He feels, He knows, and He acts. He acts. Anong aksyon ang ginagawa ng Diyos? Tingnan ninyo ang Psalm 89:31-32. Psalm 89:31-32. Sabi niya, if they violate my statutes and do not keep my commandments, then I will punish their transgression with the rod and their iniquity with stripes. Sabi ng Panginoon, no? Sabi niya, yung kung ayaw nyo kung sundin, sabi niya sa mga Israelita, people of God, no? At tayo, people of God, magmula nung lumapit tayo kay Jesus, amen? No? Kung ayaw nyo kung sundin, sabi ng Panginoon, ay papaluin ko kayo. Namamalo rin pala talaga si Lord. Hello? No, namamalo rin pala siya. So, mayroong kasing consequence ang kasalanan. Pakisabi na malakas, consequence. Well, mayroong eternal punishment sa impyerno, pero meron ding consequence, earthly consequences. Kahit nasa lupa pa, no, pwedeng magdanas ng consequence ng kasalanan. Minsan akala natin parang, minsan kasi, di ba, inaisip natin ang consequence yung parang agad-agad dapat andyan. Di ba, minsan, imagination ng iba, nagkasala ka ngayon, bukas may parusa na, may palo na agad, no? Parang sa nanay lang, mabilis ang kurot, di ba? Mabilis ang palo. Hindi gano'n ang Diyos. No, minsan, akala mo, gumawa ka ng kasalanan kahapon, naisip mo ngayon, ay walang parusa, no? So, ibig sabihin, okay lang siguro kay Lord yun, no? So, inulit mo na naman. Hanggang sa inulit, alam mo, pasensyoso ang Diyos, nagpapasensya sa. No, pero, pag nakita po ng Panginoon na hindi tayo nagre-repent, kaya yung kasalanan natin, akala natin wala lang, pwede pala sa mga susunod na mga araw, even years, pwede yung taon ang pagitan. Tapos magkaroon ng consequence. Maliwanag, mga kapatid? Hello, maliwanag po ba? So, yun, akala mo, pagsubok lang pala, yung pala palo na. Right? Because He acts. Pakisabi ulit na malakas, fear the Lord. Number 2, turn away from evil. No? Sabi niya, fear the Lord and turn away from evil. Ano ang ibig sabihin nun? Pag turn away from evil. Halimbawa, ganito, halimbawa ito evil, no? Halimbawa ito yung bagay na masama. Halimbawa lang, ha? Baka itapon nyo eh. So, kunwari ito yung masama. Andito ako, nakaharap ako, ginagawa ko yung evil. Ano ang sabihin ng Panginoon? Ano na gagawin ko? Turn. I have to turn. Tatalikuran ko siya, right? Pero, turn lang ba? Turn lang ba?
Kasi ang problema, pag nag-turn ako, kasi nasa church ako ngayon, magta-turn ako, no? Pero bukas, balik din ako, no? So, 360 turn. Di ba? Hindi. Dapat nag-turn ka, tapos away. Pakisabi ng malakas, away, no? Tinalikuran mo, nilalayuan mo, at ayaw mo nang ulitin. Amen? Amen? Turn away from evil. Tingnan nyo ang Proverbs 8 verse 13. The fear of the Lord is, hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate. Sabi niya, the fear of the Lord is what? Hatred of evil. Hindi pala pwedeng paglayuin yan, paghiwalayin. Kung totoong may takot sa Diyos, may dapat napupuot din sa masama. Diba? Kung may takot sa Diyos, nabubuhay sa kabutihan at ayaw ng masama. Kaya sabi niya ay galit ako. Sabi niya, kasi may fear of the Lord ako, sabi nung nagsulat, kaya galit ako sa arrogance, sa kayabangan, galit ako sa masamang mga pananalita. Why? Because I have fear of the Lord. Tingnan niyo ulit to, Proverbs 6:16-19. Basahin nga natin to ng malakas. There are 6 things that the Lord hates. 7 that are an abomination to Him. No? Ano raw yung mga yon? Verse 17, pakibasa. Haughty eyes, ano raw yung haughty eyes? Mapagmataas, mga mayayabang. Kala mo, wala naman akong inagrabyadong kapwa. Mayabang lang naman ako. Alam nyo ba, ang kayabangan ay ang pinakaunang kasalanan. Pinakapangunahing kasalanan sa lahat. No? So sabi niya, ayaw ng Panginoon ng mayabang. Ano pa? Lying tongue. Ayaw ng Panginoon ng sinungaling. Sabi ng iba, di ba pastor, natural lang naman yun. Di ba? White lies naman white lies. So, white lies yung sa'yo, yung kasakatabi mo, red. May kulay ba? No? sabi ng Panginoon, no, I hate lying tongue and hands that shed innocent blood. Mga gumagawa ng karahasan, nakakapatay ng kapwa. Sabi niya, ano pa? A heart that devises wicked plans. Verse 18. Nagpaplano ng masama. Come on. No, nagpaplano ng masama. Mamaya baka mamaya andito tayo sa church ngayon pero may plano kang masama. Mamaya magdi-date kami ng jowa ko, ninood kami ng sine, doon kami sa KKK, sa kataas-taasan, kadilim-diliman, kasuluk-sulukan, yung mga plano mo sa buhay, di ba? Kaya yung iba, pray, mamaya, chongki tayo no? Yosi tayo pray, no? Mamaya nag-church ka pero may plano kang masama. Tapos ano pa sabi? Feet that make haste to run to evil. Ano raw? Yung mga paa na mabilis tumakbo sa masama. O ito rin yung mga mabilis ayain. Pastor kasi inaya ako magtsongke. So kasalanan niya, siya nang aya sumama ka No? So guilty ka rin, right? Diba? Pastor kasi yung jowa ko makulit Diba? Kaso bumigay ka So kasama ka pa rin. Right? Ibig sabihin, tingnan mo na, baka mamaya, ang bilis mo rin masama, ang bilis mo rin mapunta sa mga bagay na masasama. Sabihin hindi naman ako nagpakana. Nasama lang ako. No? Pero, guilty pa rin tayo sa harapan ng Panginoon. Maliwanag po ba? Ano pa? Verse 19. Sabi, false witness who breathes out lies, and one who sows discords among brothers. Yung mga false witnesses daw, no? Mayroong pinag-uusapan tapos, di ba pre, di ba? No? Oo nga. Pero sa totoo, alam mo namang hindi, di ba? Pero dahil nga gusto mong suportahan si Bes. Ano pa? And one who sows discord among brothers. Nagiging dahilan ng away-away. Sabi niya, yung mga ma-issue, no? Yung gusto mo ng mga issue, no ba si ganito? No, kita mo yung itsura? Ganyan. Sa dinadaan mo pa, spiritual ka pa, dinadaan mo pa sa prayer, ipag-pray natin si brother ganito kasi ganyan. Yung pala nang chichismis ka na, no? Tapos nang i-issue ka na, no? Alam mo sabi ng Panginoon, I hate these things. Maliwanag mga kapatid? Okay, ito ba, tingnan natin tong verse na to. Sa Tagalog, Isaiah 33 verse 14 to 16. Sabayan niyo ako magbasa. Come on, sabayan niyo ako magbasa. O yung mukhang nanginginig. Come on, mukhang nanginginig. No? Nanginginig. Sa takot ang mga makasalanan sa Sion. Sabi nila, parang apoy na hindi mamamatay ang parusang igagawad ng Diyos. Sino ang
magtatagal sa init nyon. Ngunit maliligtas kayo kung tama ang sinasabi nyo at ginagawa. Huwag niyong gagamitin ang inyong kapangyarihan para apihin ang mahihirap. Huwag kayong tatanggap ng suhol. Huwag kayong makikiisa sa mga mamamatay tao o sa mga gumagawa ng kasamaan. Sa gayon, magiging ligtas kayo, parang nasa loob ng matibay na tanggulan. Hindi kayo mawawalan ng pagkain at inumin. Sa totoo lang, sino raw ang totoong secured? Sino raw ang totoong safe? Yung gumagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. No? Kasi meron silang proteksyon at meron silang blessing ng Diyos. Gumagawa ng masama, pwedeng tatagumpay. Pero pag dumating na ang consequence, pag dumating na ang palo, pag kumilos na ang Diyos, patay din sila. Right? Kaya pagkitingnan ulit katabi, pakisabihan, yari ka. No? Matakot daw tayo sa Diyos. Amen? Amen? Mabuhay tayo ng may takot sa Diyos. So kaya nga turn away from evil. Turn away from evil because we are accountable. Una to we are accountable. Bakit, Pastor? Bakit ako magta-turn away from evil? Well, accountable tayo. Sabi nung unang verse na binasa natin, nakikita ng Diyos ang lahat, wala tayong maitatago sa Kanya. Pakipakita nga yung verse na yun, parang na-miss natin. Yung Hebrews 4 verse 13. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So wala talaga tayong maitatago, alam niya lahat. Tapos magsusulit. Yun ang ibig sabihin nun, accountable. Ibig sabihin, mananagot tayo. Meron tayong pananagutan sa harapan ng Diyos. Tingnan nyo rin ito. Sa Matthew 12 verse 36. Sabi rito, pakibasa ng malakas, Matthew 12 verse 36, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. O tingnan nyo, ang ginamit naman na halimbawa rito, yung tingin natin maliit na bagay lang. Bakit? Ang salita naman maliit na bagay. Di ba? Sabi nila, words belong to the wind. Ang nasabi mo na yan, parang wala na yan. No? Pero sabi ng Panginoon, hey, ang pagsasalita, kahit akala mo ganon-ganon lang yon. Pero sabi niya, ay pananagutan din pala natin. No? So kung yung maliit na bagay, pananagutan, edi lalo na yung mga tingin natin, malalaking mga, o tingin natin mga bagay na mas malaki pa dyan. Di ba? Yung mga gawa natin, siyempre. No? Kasi nga meron daw tayong pananagutan sa harapan ng Diyos. We are accountable. Pakisabi ulit ng malakas, accountable. No? Pananagutan natin, well, pwedeng yung nga sa judgment, sa kabilang buhay pa yon, pero kahit sa ibabaw ng lupa, mayroon din palang mga consequences. Na nagkakaroon ng consequence ang ating mga kasalanan kasi nga accountable tayo sa harapan ng Diyos. Okay, so, yun pong accountability, isang bagay na dapat maintindihan natin. Ganun pala yun. May mananagot pala ako sa Diyos. Okay? Pakitingnan ulit katabi, pagsabihan, yari ka. Okay? Mananagot tayo, right? Right? O maaaring iniisip nyo, Pastor, paano yan? Di ba, mayroong Psalm 103? Ano yung sabi ng Psalm 103? Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun ko nililimot ang inyong mga kasalanan. Tapos di ba 1 John 1:9, pag humingi ka ng tawad, lilinisin ka ng Diyos. Pero pagdating balang araw, pagharap ko sa Panginoon, ipapamukha pa rin sa akin yon? No? Hindi, kapatid. Pag nagrepent ka, hiningi mo ng tawad, tinalikuran mo ang kasalanan, tinigilan mo ang kasalanan, yan po isang bagay na hindi na natin pananagutan sa Diyos. Kasi pinatawad tayo ng Panginoon at pag pinatawad ka ng Panginoon, lahat ng kasalanan mo kalilimutan niya. Amen. Palakpakan naman natin si Lord po dyan. No? Ganun magpatawad ang Diyos. Kaya nga, ang pinag-uusapan natin dito, hey, ngayon pa lang dapat, tika mo na, tinutuloy mo. Kailangan na magkaroon ng fear of God para hindi na ituloy yung mga masasamang mga bagay sa harapan ng Diyos. Amen? So we are accountable. Number 2, we are able. No? Turn away from evil. Why? Because we are accountable. Number 2, because we are able. Pakitingnan ulit katabi, pakisabihin, kaya mo yan. Kaya, right? We are able. Bakit? No? Alam nyo, hindi sasabihin sa atin ng Diyos, turn away from evil, kung hindi kanya bibigyan ng kakayahan. Come on. No? Hindi sasabihin ng Diyos sa atin na magbago tayo kung hindi tayo bibigyan ng lakas
para magtagumpay sa kasamaan. Ibig sabihin, ang Diyos na nagsasabi sa atin, ito ang gusto ko, at the same time, tutulungan ka niya. At lalo na tayo na mga tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Alam nyo ba, dahil sa si Jesus andito, dahil sumasampalataya tayo sa Panginoon, dahil sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesukristo, tayo ay hindi lang pinatawad sa ating mga kasalanan, tayo ay hindi lang pinawalang sala, kundi tayo ngayon ay tinutulungan para maging banal sa harapan niya. Ibig sabihin, ang unang ginawa ng Panginoon sa atin ay tayo pinalaya mula sa kaparusahan ng kasalanan. Pero, ang ginagawa rin niya ngayon sa atin, tayo ay pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. You are now free from both the penalty and power of sin. Wala nang penalty of sin. Bakit? Kasi kay Jesus. Kasi ang Panginoong Jesus nasa akin. So ako mapupunta sa kanyang kaharian balang araw. Kaso balang araw pa yon. Habang nasa lupa, ano ang mayroon ako? Freedom from the power of sin. Tayo ngayon daw, binigyan na ng kapangyarihan para magtagumpay sa kasalanan at wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin, hindi ka na alipin dapat ng kasalanan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. So dahil dyan, you can turn away from evil. Amen, mga kapatid? No, dahil yun sa ginawa ng Panginoon, tinutulungan niya pala tayo. So ang Diyos na nagsabi sa atin, ito ang gawin mo, siya rin nagbibigay sa atin ng kakayahan para magawa natin ang mabuti na gusto niya para sa atin. Maliwanag ba, mga kapatid? Okay, so pakisabi ulit ng malakas, turn away from evil. Yan. Let me end with this. Balikan lang natin yung verse natin, Proverbs 3 verse 7. Proverbs 3 verse 7. Ano sabi uli? Do not be wise in your own eyes. Ano raw? Fear the Lord and turn away from evil. Ano raw? Be not wise in your own eyes. Paano kung lalayo sa kasamaan? Paano kung mabubuhay na may takot sa Diyos? Yung sabi niya, huwag ka kasi magmarunong. Huwag yung sarili mong kaisipan ang sinusunod mo. Sabi niya, be not wise in your own eyes. What do we mean by this? Pero pag isang verse tayong titingnan, tumayo na po tayong lahat. No? Tingnan nyo tong verse na to. Isaiah 30 verse 10. Isaiah 30 verse 10. Pakibasa to ng malakas, mga kapatid. Sabi niya, who say to the seers, sino tong mga to? Yung mga Israelita raw, anong kanilang sinasabi? Sinasabihan nila yung mga propeta, yung mga mangangaral, ano sinasabi nila? Huwag ka na kasing tumingin ng mga vision galing sa Diyos. No? Do not prophesy to us what is right. Huwag mo na sabihin sa amin kung ano ang tama. Huwag mo na sabihin sa amin kung ano ang mali. Ano ang gusto raw nila? Speak to us smooth things. Prophesy illusions. Alam nyo, sabi niya, do not be wise in your own eyes. At isa ito, sa paraan kung paanong maging wise in your own eyes. Yung ang gusto mo lang pakinggan, yung mga smooth things. Yung ayaw nating makinig, sabi ng mga Israelita, huwag nang pag-usapan yung mga yan. Huwag nang pag-usapan yung tungkol sa evil, huwag nang pag-usapan yung tungkol sa kasalanan, huwag nang pag-usapan yung tungkol sa fear of God, yung smooth things lang, smooth things. Minsan, alam niyo po, yan ang problema. No? Minsan, pwedeng nasa church tayo, pero ang hinahanap natin, puro smooth things. Ano yun? Yung mga, God loves you. Wow. Totoo naman, love ka naman talaga ni Lord. God is faithful. No? All my life, you've been faithful. All my life, you've been so good. Totoo naman yun. Mabuti naman talaga si Lord. Right? Si Lord, may magandang plano sa buhay mo. Si Lord, ibibless ka niya. Pagagalingin ka niya sa sakit mo. Wow. Ang sarap pakinggan ng mga yun. At totoo naman po talaga. Ginagawa ng Panginoon yun. Amen? Amen? Pero we are not here just for smooth things, mga kapatid. Pag nag-church tayo, tandaan po natin, isang bagay na magawa natin dito, magpuri sa Panginoon, pero at the same time, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. We are not here just to learn. We are not here just to be blessed. We are here to change. Pag-isabi nga ng malakas, I am here not just to learn, not just to be blessed. I am here to change. Ba't tayo pinagtitipon ng Panginoon? Para baguhin niya ang mga buhay natin. Right? Gusto ng Panginoon na ituwid tayo. Gusto ng Panginoon na makapamuhay tayo
nang ayon sa gusto niya upang nang sa ganon, mas maranasan natin ang mga grasya niya at mga kabutihan niya sa buhay natin. So, alam niyo, salamat sa Panginoon kasi nakikita natin kung paanong ang GTC, kikita natin yung presensya ng Diyos, nakikita po natin kung paanong nagdadala ang Panginoon ng mga tao, maraming tao. Pero alam niyo, walang kwenta ang increase kung walang righteousness. Tayo as a church, dapat ang habol natin, Lord, righteousness. No? Yeah, at dumami pa, kung dadami ang tao, kasi dumarami ang tao na gusto ng righteousness. Hindi lang dahil sa gusto ng maraming tao. Right? Gusto ng Panginoon ng binagong buhay. At para magkaroon ng binagong buhay, para magkaroon ng righteousness, alam niyo po, ang puso na dapat mayroon tayo lahat, fear of God. Fear of God. Amen? Yumuko mga po tayong lahat, mga kapatid. Ipatong nga lamang po niyo mga kamay niyo sa tapat ng inyong mga puso at sabihin nga po natin sa Panginoon ito, Lord, I want fear of God. I want to fear you, Lord. Yung tamang takot, Panginoon. I want to fear you. I want to fear you. Kausapin niyo po si Lord, I want to fear you. Help me turn away from evil. Kung mayroong evil, alam mo, dapat mong talikuran talaga at iwanan. Isuko mo na rin yan sa Panginoon, kapatid. Sabihin mo sa Panginoon, sinusuko ko ito, tinatalikuran ko ito kasi may takot ako sa iyo, Panginoon. Kasi may takot ako sa iyo. In case na may bisita rito, ang una mo munang gawin, ganito. Lumapit ka ng buong puso kay Jesus. Sabihin mo sa Kanya, Lord Jesus, patawad sa mga kasalanan ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Sabihin mo sa Kanya yon. In your own words, sabihin mo sa Kanya, galing sa puso, Panginoong Jesus, tinatanggap kita. You are my Lord, you are my Savior. I believe in you, Jesus. Sa atin pong lahat, sabihin natin ito, Lord, I want fear of God. I want fear of God. Let me pray for everyone. Let me pray for your heart. Panginoon, nakikita mo kami. Hinihiling ko ngayon ang bawat isa sa amin. Punuin mo ng takot sa iyo ang mga puso namin. At kami, Lord, kami as individuals, kami as a church, maging sa aming mga pamilya, maghari ang righteousness. Hinihiling ko ang takot sa Diyos, ang malaking takot po sa iyo, Panginoon, na magdudulot sa amin ng paglayo sa kasamaan at pamumuhay sa iyong katwiran at sa iyong kabanalan. Niling ko, Lord, na ang puso ng bawat isa, magkaroon nga po talaga ng fear of the Lord. Thank you, Lord. Tinatanggap namin ito, Panginoon. Tinatanggap namin ito, pinangahawakan namin ito. We receive fear of God in our hearts. At ito, Panginoon, magiging character ng buhay namin, magiging kwento ng buhay namin that we are God-fearing people. Kapatid, you are a God-fearing person. Sis, you are a God-fearing woman. Bro, you are a God-fearing man. We are God-fearing people. In Jesus' name, come on, I want you to receive that. I declare that over you. I declare that over GTC. We are God-fearing people. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. At ngayon nga po, Panginoon, suguin mo kami mula rito. Taglay namin ang basbas nyo sa amin. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat. Ngayon at magpakailanman. Amen at amen.